Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, aking mga followers at subscribers dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. At ngayon po ay patuloy po ang pagulan at balita ko medyo nagkakaroon na ng tubig at sapa dyan sa bandang Maynila at sa Quezon City. Pero habang umuulan ay pag-usapan natin itong napaka-importanting bagay tungkol sa dating pinuno ng isang religious group diyan sa Davao City. At dahil mainit itong ating pag-uusapan, mas maganda habang umuulan, kumuha muna kayo ng isang mainit na kape at magkape tayo habang nagkikwentuhan. At kahapon nga, kare-receive lang ng Department of Foreign Affairs ng opisyal na extradition request mula sa gobyerno ng Estados Unidos para kay Pastor Apollo Kibuloy. Sigurado ako napapaitan, no, natatalawanan kayo sa mga balita, no? Parang Korean drama na maraming pilot twist itong kaso ni Kibuloy. Pero bilang mga taong interesado sa mga batas dito sa ating bansa ay itatabi muna natin yung mga chismis at titingnan natin kung ano ba talaga ang sinasabi ng batas tungkol dito sa kahilingan ng Estados Unidos na dalhin si Apollo Kibuloy doon sa kanilang bansa upang litisin sa napakaraming violation of their existing laws. So ang tanong dito at ang kwento dito ay ipahihiram ba ng ating bansa o ipamimigay natin na yan si Kibuloy doon sa ating kaibigang bansa sa Estados Unidos na nga mabawas-bawasan ang ating problema dito sa ating bayan. So, pero bago lahat yan, siyempre, kagaya ng dati, papaliwanag muna natin yung principal subject matter dito. Ano nga ba ang extradition? Sa madaling salita, ito po yung opisyal na proseso kung saan hinihingi po ng isang bansa, no? Dito, in this case, ang requesting state o humihiling sa atin ay ang Amerika, no? At tayo po yung requested state. Ang Pilipinas ang hinihingan ng kahilingan na iabot sa kanila ang isang taong pinaniniwalaang nagkasala doon sa kanilang bansa at doon ay dapat litisin at doon ay dapat pagdusahan ang parusa sa mga krimen na kanyang ginawa. Alam niyo po yung extradition, hindi yan basta-basta na sasabihin lang doon sa sa requested state na, hoy, pabalikin nyo nga sa amin yung si Pastor. Dali, bilisan ninyo. Ibalik kagad dito yan. Hindi po ganun yon. Meron po tayong mga mahigpit na mga batas na umiiral dito sa atin at meron din po tayong kasunduan, no, between US and the Philippines na kung tawagin nga natin ay extradition treaty. So, meron po tayong dalawang pangunahing batas, no, sa extradition na may kinalaman dito sa kaso ni Kibuloy. Unang-una, ang applicable law dito, yung Presidential Decree number 1069. Ito po yung Philippine Extradition Law of 1977. So, PD 1069. Biro mo, dito pa lang sa applicable law dito sa ginawa ni Kibuloy, yung huling numero talaga applicable sa kanya 1069. Okay, ito yung mother law ng extradition sa ating bansa. Dito po nakasaad ang mga hakbang at requirement kung paano idadaan sa tamang proseso ang sinumang gustong kunin ng dayuhang bansa. And in this case, ang gustong kumuhang bansa ay ito nga pong Amerika. Okay? So, kaya lamang hindi nga ganyan basta-basta lamang yan, no? Meron po ditong sinusunod na mga panuntunan. Ang isa sa pinaka-importanting prinsipyo na dapat na sumang-ayon dito sa sitwasyon ni Kibuloy ay yung dual criminality principle. Ito po ay nasa ilalim nga ng PD 1069. Okay? So, bago ma-extradite ang isang tao, kailangan ang ipinaparatang na krimen sa kanya ay itinuturing din pong krimen dito sa ating bansa, dito sa Pilipinas, na may parusang pagkakakulong. Tandaan yan, dapat pinaparusahan din dito sa ating bansa yung krimen na gawa niya sa Amerika at may kaukulang kaparusahan na pagkakakulong. So, dahil ang mga paratang kay Kibuloy sa US ay
tulad ng sex trafficking, meron dito yan. Child sex trafficking, meron dito yan. Fraud, lalong-lalo na. At yung bulk cash smuggling. Alam nyo, nahulihan to ng I think more than 300,000 US dollar eh. Labag din yan sa ating mga batas, no? Tulad ng RA 9208 or yung anti-trafficking, human trafficking, no? Tsaka yung Republic Act 7610. Ay na-discuss na natin yan ng isang taon, di ba? Pasok na pasok yan dito sa dual criminality principle or dual criminality rule. Okay? So, what about the RP-US extradition treaty na binanggit ko kanina? Ito po ay naging epektibo noong 1994 pagkatapos itong mapagkasunduan noong 1992. Ito yung bilateral agreement naman, no? Sa pagitan ng Pilipinas at ng Amerika na nilagdaan nga noong 1994 at correct me, no? Nagkaroon ito ng visa noong 1996. So the signing of this treaty was in 1994 but it became effective in 1996. Okay? Klaro yan ha. Ito po yung legal na batayan kung bakit pwedeng mag-request ang US, no, sa Department of Foreign Affairs. Yan ang kanilang legal na basihan. Okay? So, siyempre tatanungin natin, attorney, ano ba yung proseso dyan, no? Pagkatapos mag-request. Okay, ganito yan. Mula Department of Foreign Affairs hanggang sa aeroplano o hanggang doon sa kulungan sa Amerika, no? So, paano gumagalaw yung mga papel ngayong nakatanggap na ang Department of Foreign Affairs ng kahilingan mula sa Estados Unidos? Okay? So, ayon po dyan sa Presidential Decree number 1069 at doon po sa RP-US Treaty Agreement. No? Yung RP-US Agreement tungkol dito sa extradition. Yung Department of Foreign Affairs po, siya po yung unang nagpapatunay kung kumpleto na at lahat po ng papeles ay in order, no? Lahat ng mga dokumento ay naisumiti na, no, mula sa US Embassy. Kung makikitang maayos na yan, okay? So lahat may nagkaroon ng full compliance. Yan po ay ini-endorso ng DFA sa Department of Justice. Kapag na-endorso yan sa Department of Justice, done deal na tayo dito sa extradition nito. So, ang susunod na hakbang dyan, itong si DOJ, no, Secretary, ay magkakaroon niya ng pagsusuri ng husto sa mga ebidensyang kanyang hawak-hawak, no, na galing do sa Department of Foreign Affairs na tinanggap niya naman mula sa US Immigration. Kapag nagkasundo sila, yung Department of Justice Representative ay magsasampa na po ng petition for extradition sa Regional Trial Court, no, sa RTC, kung saan naroroon ang akusado. Sa kasalukuyan po, ang pagkakaalam ko ay nasa Pasig Regional Trial Court itong si Kibuloy. So hindi siya basta-basta pagdating ng request itapon na yan sa USA. So may proseso, DFA, DOJ, RTC. Okay? So sino may huling say ngayon dito? Ang dami palang pagdadaanan. So, balik tayo, PD 1069. Hindi pwedeng basta na lang kakalad ka rin ng US FBI si Kibuloy palabas ng bansa kapag may request na sila sa DFA. Magpapadala muna ang judge ng habla, ng summons, no? At pwedeng maglabas ng arrest warrant para sa extradition proceedings. Okay, ganyan yan. So, si judge muna ang puntahan, no? After DFA and DOJ. Magkakaroon siyempre ng pagdinig, may hearing kung saan kailangang patunayan ng Estado na may prima facie case. Siyempre, balik tayo doon sa prinsipyo ng due process of law. Hindi mo pwede basta kalat ka rin kagad dyan. Dinggin mo muna. Dinggin ang kanyang side, no? Para hindi tayo mapagbintangan ng violation of due process of law. Okay? So, ngayon, kapag nagdesisyon ng RTC na pwede nang i-extradite yan, pwede nang ipahiram yan sa Amerika. Ang pwedeng gawin ng kampo ni Kibuloy ay mag-a-apila yan sa Court of Appeals. From RTC, akyat sa Court of Appeals. Minsan nga umaabot pa yan sa Korte Suprema. So isipin nyo, hindi basta-basta ganun ang proseso. Kaya wag po kayong magmamadali at wag po kayong maiinip sa proseso nito. Hindi po ito delivery ng Grab fast food, no, na makakarating agad
sa loob lamang ng ilang segundo o ilang oras o overnight kapag kayo po ay pumindot ng order completed na doon sa inyong mga app. Okay? So, medyo exciting tong proseso na to. Itong request na ito ng US Immigration sa ating Department of Foreign Affairs. Pero tandaan po natin, hindi po yan basta-basta na itatapon o ipapahiram o doon na ipakulong yan sa Amerika. No? At may dapat po tayong sunding mga batas, PD 1069, at yung ating mga umiiral ding mga batas dito sa ilalim po ng ating saligang batas. At dapat igalang din natin naman ang karapatan ng nasasakdal sapagkat tao rin yan na entitled to the benefit of due process of law. Okay, although napakabigat ng kanyang mga kasong kinakarap, qualified human trafficking, child abuse, no, yung mga smuggling ng mga dolyares, no, at sobrang mabigat ng kaso nitong tao na to. Okay, so isa pa, no, ayon po doon sa RP-US treaty natin, yung sa extradition, may dalawang option ng ang pamahalaan ng Pilipinas. Unang-una dito, pwede sila magdesisyon na i-defer muna yung surrender. Ipagpaliban muna yung pagsuko kay Apollo Kibuloy. Pwedeng sabihin ng Pilipinas dito sa Amerika na teka lang bes, no? Teka lang friendship, no? Patapusin muna natin yung litis at pagdurusa ng parusa sa mga kaso niya dito sa Pilipinas bago namin siya ipahiram sa inyo. Dapat pagdusahan niya muna dito ang kanyang mga kasalanan mismo dito sa aming bansa. So, ang mangyayari doon, gagawin ng ating bansa, i-defer yung pag-surrender ni Kibuloy sa Amerika. Nasa batas po yan. That is the first option of the Philippine government. The second option is that temporary surrender. Ipapahiram natin si Kibuloy na para bang nagpahiram tayo ng lapis sa ating classmate, no? Sasabihin ng Pilipinas, sige, ipapahiram muna namin sa inyo si Kibuloy, si pastor, no, para litisin sa US courts ang kanyang mga kaso. Pero kapag natapos na po yung trial doon, ibabalik nyo agad siya sa amin para harapin naman niya ang hatol dito sa aming bansa. So, gets nyo? So, yung iba kasi nagtatanong sa akin, sir, ilang araw, no? Ilang oras bago itapon yan sa Amerika, yung mga galit na galit kay Kibuloy. Asan ba yung aeroplano? May nag-iintay na ba sa Villaamor Air Base? Hindi po ganun ang proseso niya. No, may mga batas na dapat ipatupad, no, upang hindi masilipan ng butas ang mga concerned government agencies dito, no. So sa kasalukuyan nga naipasa na yung DFA request from the US Embassy sa US Immigration, no. Yan po ay naibigay na sa Department of Justice, at ang Department of Justice ang susunod na nga na hakbang diyan ay mapupunta yang request na yan ng US sa RTC judge, no? At itong RTC judge ang magpapasya kung pwedeng i-extradite, ngunit ang palasyo through the Department of Justice, no, at korte ang magkakasundong magpasya kung temporary ba o deferred ang pagsuko dahil sa mga nakabinbing kaso dito sa Pilipinas. So maliwanag po ba? Hindi yan na Grab Express food delivery, Medyo matagal pa ang proseso dahil narinig nyo, dadaan sa RTC mula sa DOJ from the Department of Foreign Affairs at magdidesisyon ng palasyo